Sa atong karong nga Bible study diri sa Tumado. Okay? Tumado Domingo sa hapon. Ang atong kapon pagatunan is baptism. O gay na sang aga sa sinawingan baptism pod. So magasugot ta diri sa baptism of fire. Kaya mo maning akon nga gibutan diri tapos gay na sang aga nahuman gyapon sa baptism nga sa tubig sa kay John. Okay? Diri tapos nag-end kami sa baptism of Jesus Christ. No? Pero sa nagkalailahi ni siya nga pag-explain. Pero ang concept, parehas lang gihapon. No? Ang ideya, notion, parehas lang gihapon. So, depende sa mga question and answers. Sige nga, sa din nagtapos kita sa tubig nga baptism, ikalima, baptism of fire. So, lahi ni siya sakay sa Pentecost. Sige. Pero sa atong nga pagsugod, mag-pray ta, no? Na something to confess, dugay nga sala. Katapos, kung wala, kag isa ka butang, pagpasalamatan sa Ginoo, pag humana na igatingog na akong pagampo. Sige, let's pray. Si Mublan nga may, salamat kayo sa mga higayon sa ginatag nun sa amon, nga pribiliyo sa pagtuon sa mga pulong for our own good which is agatos, divine good. Nagpaproduce kami dili nga kalos nga human good. Gani gampo kami sa teaching ministry kag confirmation o isang balaan nga espiritu o the Holy Spirit nga sa Ginoo maka-comprehend kami o asa ma-enlighten sa imong mga pagtulunan as siya is our divine teacher. Kay we are just an instrument sa pag-communicate sa mga pulong. Kag sumang Ginoo giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Kay wala gyud may capacity sa among intellect, human intellect sa pag-intindi sila tanan. So mga yung pulong is balaan. Dali sa imong grasya sa imong pamagi ginoknan kita pasalamatan sa gihapon minasalig pinagis ka lang Jesus Christ. Amen. Okay. So na-explain naton kay itong mga nagligad nga Domingo nga ang tanan nga Israel maluwas, no? Kay gatuon kita sa baptism of fire, pero hindi tanan nga Israel maluwas. Kay buti pasabot nga ang tanan nga Israel nga kung mauni ang Israel Israel tanan nga Israel maluwas, pero kanila nga Israel nga tanan nga mga believers, kay kaning mga Israel ni nga unbelievers, Israel gyapon, pero mga unbelievers, simpre sa Dios ang maluwas lang katong nagtuo lang sa kay Jesus Christ, no? Nga siya Dios nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, nabanaw si katatlong adlaw, nagkayip sa langit, kagyaras tong kamot sa Dios nga may. Ang tanan nga Israel maluwas, kanilang kay nga anuman, kay kwaon sa Dios ining Israel nga hindi nagtuo kay Jesus Christ. So ang tanan amo lang ni nga tanan ang maluwas. Okay. So, buting anon nga hindi tanan nga Israel by blood ara gid sa kaliwat totally ni Abraham. Kay buting anon nga si Abraham magtutuo sa Dios nga luwas siya. So katong Israel man nga mga magtutuo kay Jesus Christ, amo lang na ang maluwas, ang hindi magtutuo hindi siya maluwas. Kay sa isa ka butang sa subong sini, kung nga nga gintugas ang Diyos ang tao, nga ginasiling mga nga ang Diyos nag-create ang tao to glorify Himself, pinaagi through the manifestation of the unity of His attributes. So ang kahimayaan sa Diyos ara gyapon sa iyang side, nga asa nga ang iyang kinaiya wala naga sumpaki, no, ang iyang kinaiya. So hindi sa tawhanon nga bahin, okay, hindi sa tawhanon nga bahin nga ang Dios mahimaya, halimbawa pinagi sa kanta, pinagi sa tumbo-tumbo, hindi, kundi pinaagi sa pag-apply sa iyang kinaiya. Nga wala siya nagasumpaki nga ginapakita ginapadayag niya ang iyang pagka-Diyos. Halimbawa, kung kita nga sa kinaiya sa Diyos, remember nga ang Diyos is sovereign, labaw siya sa tanan, siya is eternal life, siya is love,
Tapos ang iyang pagkamatarong, righteousness niya is perfect, kag iyang justisya, no? Kag subong man siya is omniscience, omnipresence, omnipotent, tapos immutable kag veracity. But nganon sa immutable never change. Tapos ang iyang veracity, but nganon nga he is the God of truth. So immutable, never change. Wala na pagbalhin ang Dios. Wala siya nagakambyo sa iyang una-una. Wala siya nagakambyo sa iyang plano. Pero may ara sa Bible nga ang Diyos nagrepent. Pero never nga ang Diyos magkambyo sa iyang una-una. Kay perfect siya mo, kag omniscience siya. Kay balo siya sang tanan. Okay. So, dira makita nga ang Diyos mahimaya tungod sa iyang kinaiya. So, napulo ang kinaiya sa Diyos. Nga kung magtuon kita sang ginatawag nga Trinity. Who God is. Dapat may balana kay, or else wala kay God kung di nimo nakilalang imong Diyos. Kay sa kabutang, imposible kay magtuo ka sa isa kabutang nga wala ka sang kahibalo. Nga hindi mo naintindihan. So dapat maintindihan po nato ng aton Diyos nga sa din may ara ka pa nga sang pagtuo sa sina nga Diyos. So kay pras na sa Genesis chapter 6, ang Diyos nagrepent kung gaano nga gituga niya ang tao. Pero ang Diyos is immutable, never change. Wala siya pagbalhin. So, anong botsing ganon sina? Kaya kung magtanaw ka lang sa mga verses sa mga Bible, may kung nga subong pag-interpret nimo is literal, may mga conflict na kung di nimo ma-explain ang meaning sang ana nga pulong, kung ano ang botsing ganon sang paginulsol, repentance, no? Sa ginatawag naton nga sa pagtuong nga language of accommodation. Now, so luwas sina nga sovereignty, eternal life, love, absolute righteousness, iyang justice, omniscience, omnipresence, omnipotent, immutable, kag veracity, no? He's the God of truth, no? Ang Diyos wala perfect siya sa tanan, no? Pero sa ginatawag nga the holiness of God, no? Ginatawag the holiness of God, so diri siya naga-function sa love, kag iyang absolute righteousness, kag sa iyang justice. Pero much more on that padayon to sa atong ginaton ang baptism of fire. Okay. So makita siya sa Matthew chapter 3 verse 11. Magtuon lang ta sa Trinity sunod. Ginasingit lang ba kanang quote in quote lang. Okay. John chapter 3 verse 11. John 3:11. 3:11. 3:11. Palabrada la Espanyol. Sultihan ko ko, bisulti ang among naibuloan og nagmatuod kami sa among nakita apan. Matthew 3:11. Ako mo John. Ay, sa diyan? Ay, sorry. Ngala ko. Okay. Masaling. So, kwan, tawag nga, danlog la sa dila, slippery of the tongue. Okay. Sorry. Ayaw pagambal sina. Okay, sige, Matthew 3:11. Ako nagabautiso sa inyo sa tubig sa pagpakilala nga nagahinulsol na kamo sa inyo mga sala. Pero ang masunod sa akon mas gamhanan pa sa akon kag indi gani ako tapos nga mangin iya sulugoon. Siya magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo kag sa layo. Okay. Ang kuya dira kay may pulong nga padayon sa sa paghinulsol sa mga sala. Pero sa iban dira ay paras kamo kinani paras na no kamo kay nining. Bunyag niyo. Pero bautiso sa tubig sa paghinulsol lang. Dira paghinulsol lang. Kinani paghinulsol lang kay sa mga sala. Ako nabunyag niyo kinabi sa tubig aron pagpakita na naginulsol og mudiya kamo sa inyong mga sala. Ay, may mga sala gyapon. Okay. Ari. Kaya ang butsi kanon sinis ang ginatawag nga bautis ang paghinulsol.
pagkambyo sa una-una. Nga subong kung sa Griego ni siya is metanoia or metanoio tanaw ta dre sa pagpadayag Matthew 3:11. Okay, for regarding purposes nga makita pod Matthew 3:11. Okay. Wala ta di gahambal sang aton nga pamulong kundi kung paano gid ang Biblia nagapadayag sa kaugalingon. So repentance kaniyo repentance. Okay, pakita naton the repentance. Pula. Okay, repentance. Kana. So, 3341. Ari siya. Repentance. Metanoia or metanoio. 3341. Okay, metanoio. Kani siya. Tapos, siya piya kabahin is metanoia. Amo man kuning lisod sa Greek kung dili kay particular. Sa Greek man god, ang ginatawag nga mga mga verbs, mga irregular verbs nga ginatawag. Pag ina siya nga pulong, pag gamit nimo sa piyak sina nga mga tawag na mga prefix suffix man na siya. Ako hindi po gani ko kay sina. Bala mo hit na ako na ang English nga subject sa una mo. Pero karon paningkamot. Gakambyo ang pulong sa Greek. Amo na nga gadugay galisod kung hindi nimo subayon. So metanoia or metanoio parehas na siya nga botsing ano nga change of mind. Pagkambyo sang una-una, amo nang botsing anon sang ginatawag nga paghinulsol sa aton o kon metanoia or metanoio sa Greek nga sa English is repentance, no. Botsing anon nga change of mind nga kung amo ning imong ginhimo tapos napalpak na siya, magtalikod kasi nang ang kambyuhan mo imong nga imong nauna. Ngano nga ginhimo mo to? So change of mind, nag-about face jud ka. So amo na nga lisod kay na magsiling ka nga sa paghinulsol sang sala kay ang connotation ni ana nga nagbasol o kung naginulsol kasi imong kagalingon tungod sa sala. Kay kung sa ato na pagbasol na So ang paghinulsol lain pod ang meaning sa basol. Kay ang basol is regret, kanang may emotion siya nga ano gihimo ko man naman. No? Pero ang repentance nga paghinulsol, mot ano sa Tagalog? Pagsisisi. Anong isa? Paghinulsol, butanin mo ko ang paghinulsol sa Tagalog is pagsisisi. Ano ang pagbasol? Pagbintang. Gibasol mo siya, gibintangan mo. Binintangan mo lang siya. So, ang ibig sabihin na kung magsisi ka, naglipat ka ng isip. Nag-change ka sa mind. Pero pag nagbintang ka, may naasa ilabot sa tinatawag na emosyon. Ginabintangan mo, bakit mo ginawa yan? Bakit ko nagawa yan? No? Pero kung magsisi ka, maglipat ka, mag-about face ka talaga na change of mind kung bakit mo nagawa yan. Okay, ang ibig ko lang sabihin na bawat salita may ibig sabihin. Words are important. So, ang repentance din is change of mind. In other words nga kung hindi kayo naniwala, no, kung wala kayo faith kay Jesus as your Messiah, sa ngayon mag-change na, ilipat nyo na ang magsisi na kayo na mag-change na og mind, magkambyo na og nauna nga mag-believe na kayo kay Jesus of Nazareth nga siya ang Messias. So for the sake unta sa mga Tagalog po no, tani mag-Tagalog po ta. Okay. Hindi, kung mag-istorya na po Tagalog, isit na po na ako ang mind nga magkuan ko. Masimulan mo sa Tagalog para hindi ka Diretso na isit. Ang sa tempa, iop tam. Okay? So dapat ma-set nimo ang mind. Ang importante din nga words are important. Kada pulong, kada word na adyo na siya meaning. So, kay pras ni karon isigot kita bahin sa baptism kay bala mo ining sa recording naton
Gina-relate ko ni siya sa mga Ilonggo pod. Pero sa siyempre sa may Cebuano pod ana. So kung isa may ara conflict nga pamulong sa Cebuano nga lain sa Ilonggo. So gasilik pod ta sang pamulong. Okay. Kay sa pamulong kay halimbawa kaning baptism, actually kani siya nga word is Greek. Greek na siya nga word. Greek nga gikan sa word nga bapto kag baptizo. Na siya nga pulong. Tapos gi-Englishise o gi-Philippinize pod. No, amo na nagamit sa pulong nga bautizo. Pero sa kwan sa dinga dito nga nag-question say mo ba to nan nga nag-question nga kung sa o kung dito sa sinawingan nga sa Old Testament may ara pa baptism? Wala no? Sa sinawingan to? Okay, now sa Old Testament porke nga ang word nga baptism naghalin jud siya sa kwan, naghalin siya sa Greek. Walay baptism nga word sa Old Testament kay ang Old Testament is Hebrew. Kag ang baptism nila dito sa akon nga pagtan-aw kay damo pod siya nga word is kahal. Ano to? Kahal ba? Basi mag-confuse po siya sa word nga ecclesia kahal. No, dili day kahal. No. Kwan, ecclesia, pwede word nga ecclesia. Pero amo lang ning bot siya na akong singanon. Nga ang bautiso sa Old Testament is pagligo. Ligo siya sa Old Testament. Karon walay baptiso sa Old Testament kay pag-abot dira sa New Testament ang gingamit nga word is baptizo nga iya sang Greek. Kay may ara gyapon sang baptism dito mo kay makadto kita sa baptism ni Jesus Christ nga ang tanan nga magsulod sa pagkapari sa kay Aaron nga rasa kag sa tribo sa mga Levites ginabaptisoan na sila o kung ginapaligo na sila kag gina-anoint, no. Ang anointed paras kay Jesus sa ngalan nga Christ kag sa pulong nga Christ kag Misayas amo nang meaning ang meaning niya is anointed. Kaya ang pangalan nga Jesus is Savior. Ang pangalan nga Jesus is Savior. Pero ari ay katuloy ko sa Bible na kun ba. Kay siyempre nakita naton diri nga hindi lang si Jesus ang may pangalan diri sa Bible o kung masiling naton jud sa New Testament. Makakatugid ko diri sa Colossians 4:11. Colossians 4:11. Sabagay na kuan man ni naton. Ginapakita ko lang diri nga hindi lang si Jesus the Nazareth of Nazareth. The Nazarite. O kung Jesus nga anak ni Joseph kag ni Maria or si Jesus ang gitawag nila nga the Christ o si Jesus gitawag nila the Messiah, no. Kay may Jesus po diri nga ginatawag nga si Hustos. Husto dira sa kwan, Hustos diri sa English. Husto dira sa kwan sa Cebuano o kun Ilonggo. In other words nga wala sila na surprise sa pangalan ni Jesus. Kagula amot kung damo ang nakahibalo sini or damo ang wala nakahibalo sini nga may Jesus pud sa Bible nga si Hustos nga dili siya si Jesus nga si Kristo o kung si Jesus nga Jesus Christ. So hindi common kayo ang pangalan nga Jesus sa ilaw, hindi kay surprising sa ilang nga natingala nga hala sino ni pangalan niya nga Jesus, no? Tapos itawag siya nga Kristos. Kay may pangalan sila nga Hustos. So kung madiga pag ka sang pangalan nga sa Hebrew, ang Jesus is Yeswa o kung Jeswa. Isa pa gina Joshua.
same gihapon. So lain na siya kung na mahimo siya nga Hebro. Kay kay sa aton padre kung si Pedro ka pag-abot mo sa Amerika, si Peter ka na. O kung si Juan ka diri pero si John ka pag-abot dito. Same gihapon na sa pulong bautiso. Ang bautiso halin sa Grego tapos gi Filipinoize daw pang Pilipino amo na bautiso kag gi English gin baptism. Pero ang ginhalinan siya na is sa Greek nga baptizo. Pero pag abot sa Greek so lain na pud siya. Kahal ba? Kalawat. So saba. So di na nato na i-check. Okay. So amo nang pulong baptism kag sa pagkilala sa kay Jesus Christ, no. So dire water of repentance ang baptism ni Jesus Christ, no. So magabaptize siya sa balaang espiritu kag sang fire. So kasubong nga karon ang atong ginatunan is baptism of fire, no. Kaya ang baptism sang Holy Spirit nagsugo na siya sa Pentecost. At the same time sa mga Christians, no. Kay sa daan nga katipan walay baptism sang Holy Spirit nga nagpuyo sa ila. Kay buot kanon sa baptism is to identify ginkilala ka nga panag-iya ka na sang Dios. Kag ang baptism of fire ginakilala nga sa mga hindi tumuloo dira pa dira nga ginkilala sila with the fire of judgment, nga pagahukman sila sa silot tungod kay hindi sila magtotoo. Amo nang point ra. Hindi nga tungod kay may sala sila. Hindi tungod kay hindi sila magtotoo ni Jesus Christ. Wala sila nagatuo nga si Jesus Christ ilang Mesiyas o kon nga kani siya is ara sa Matthew kag ara sa Luke, no. Na si Jesus Christ hindi nila Mesiyas, hindi siya ilang nga Kristo. Kay ning Matthew kag ang Lucas nagahisgot siya sa mga sa mga Hudiyo. So si Jesus Christ diri buhi pa. Kag amo na gibaptizuan siya ni Juan. Nagatan-aw kita sang timeline ba sang history. So hindi pandi angay diri nga magtuo sila nga si Jesus Christ napatay o kung nagbayad sa atong mga sala. Kay wala pa man si Jesus Christ sini sa Matthew chapter 3:11 kag sa Luke chapter 3 verse 16. Wala pa siya diri nagbayad sang aton mga sala kag wala pa siya na crucify sa cross. Pero sa pag-explain sini ni John nga the baptizer nga magabaptiso siya sang balaang nga espiritu kag sang kalayo sa ginatun-an naton diri nga sa kalayo. So matabo ni siya sa second advent ni Jesus Christ sa ikaduwa niya nga pagkari ng tanan nga mga hindi magtotoo diri sa ibabaw sa kalibutan iyang kuhaon, no? Iyang kuhaon. So kung tanaw ni siya sa naton sa timeline amo ni duwas sa rapture. Time pa tanaw tanay drive. Akin hotdog. Walang lima. Okay. Sa rapture Walang lima. amo ning timeline. Okay. Kung si Jesus Christ diri nagbayad sa aton mga sala, panahon ni siya sang Israel. Okay. Tapos mauning time sang Pentecost. Maybe. Pentecost. Kinatanon paano ni siya ma-portray? Ba malisod? Okay. So hindi lang diri na lang ta. Amo ni sang time sang Pentecost. No. Now, tanan diri indwelt na puy-an sang balaang nga espiritu. Sa Pentecost sa Acts chapter 2. Kay nga aman kay kung tanaw nimo di sa Old Testament, walay tao dira nga ginpuy-an sang balaang nga espiritu. Bot pasabot sang ginpuy-an indwelt by God the Holy Spirit or sealed by God
the Holy Spirit. Ginatawag lang siyang endowment nga sa tinutuyo sa Dios kung may ara sa ihambal sa katawan sang Israel, mosulod ang balaan nga espiritu sa isa ka tawo, sa isa ka magtotoo. Magtotoo gid. Halimbawa propeta o kung sa hari kay naa may o sa pare kay may ara sa ihambal. Pag human karon nga may ara human sa iyang tinutuyo nga sa paghambal kung anong mensahe iyang nga angay nga i-proclaim sa katawan sa Israel. Pag human sina ang Holy Spirit magalin. Ginatawag na siyang endowment. Karon diri sa time sa Pentecost nagpuyo man, nag-indwelt, hindi na magalin sa ilan ni Pedro kag sa iban nga mga disciples. Mga pipila ka mga disciples. So diri nagsugod ang pagpuyo sang balaan nga espiritu. No. Tapos kung tanaw naton ni siya naman nga panahon ni siya sa mga Kristohanon nga sa una gitawag naton nga church age, tapos intercalated age, kag amo ni mga Christians. Diri nga time no nga pagpuyo sa kay Pedro kag sa binsay ni Pablo sa Christianity kay Pablo, diri na nagpuyo pagid ang balaan nga espiritu sa mga Christians. Sa aton pa ang tanan nga nasulod diri ginsilyuan sang balaan nga espiritu. Diri tungod kay maghuman na siya sa rapture ining aton karong nga panahon. Now, sa sikang kami ni Jesus Christ, magsulod pud ang balang espiritu sa mga magtotoo. Tanan nga tumulood diri magsulod ang balaan nga espiritu sa tribulasyon human sa 7 years. Kay ang nahitabo diri sa Christianity, ang tanan nga may balaan nga espiritu nga silyo pagakuhaon. Kag ang magsulod diri sa tribulasyon mga unbelievers. Waay sila sang balaan nga espiritu. So ang kuhaon diri amo ang mga Christians. Waon. Now, sa sikan coming ni Jesus Christ, pagbalik niya diri, ang iyang kuhaon diri mga unbelievers. Amo nang baptism of fire. Kuhaon niya paubos na. Hindi pasaka. Kay sa pagkilala nga sila kilala nga ara sa paghukom sa kalayo. Amo nang baptism of fire. Sa aton pa ang magsulod diri sa millennium, amo ang mga believers sa millennium. Kay dira magsulod ang balaan na pun nga espiritu. Kay diri sa tribulasyon wala sang pagpuyo sang balaan nga espiritu. Klaroon taning unbelievers. Okay. So hindi tanan nga ginkuha sa Dios. O kon amo ni ang ginkuha sa Dios diri sa rapture mga Christians, pero pag abot sa second coming ni Jesus Christ, ang kuhaon niya diri amo ang mga unbelievers sa pagkilala nga sila para gid pa impierno. Amo nang ginatawag nga baptism of fire. Amo na nga hindi tanan nga Israel. Kay katong mga Israel nga hindi magtotoo kay Jesus Christ, pagakuhaon to sila mga ginatawag nga ungodliness. No. Kay ang mabilin mga magtotoo lang nga mga Israel. Kagbisan pa ang mga hintil diri sa sikang kami ni Jesus Christ. No. Ang mga hintil nga magtotoo, hindi na siya kuhaon kay magsulod sila sa millennium. So amo nang hitabo. Kay mahuman ni ang millennium nga tawag nga 1,000 years. Kay millennium is kuan na siya, Latin na siya nga word. Amo ang paghukom sang Great White Throne Judgment. So mauni nga ang kanding diri o kon pag-rapture dira, ang mga tumuluo diri. Siyempre tumuluo lang pud ang ma-rapture diri sa Christians. Tapos pagsulod sa tribulasyon, ang tanan diri nga tumuluo nga buhi magasulod diri. Kay pagakuhaon na diri ang buhi pod nga mga hindi tumuluo. Amo nga ang mga tumuluo diri halin sa kay Adan hasta sa kay Abraham nga diri sa Old Testament nga mga tumuluo
ang mga tumuluo ara sa tuo. Kay ang sawala amo ni siyang mga unbelievers nga sa baptism of fire. Kag nangamatay diri nga mga hindi tumuluo sa tribulasyon. Kag mabanhaw po diri ang mga tumuluo sa tribulasyon. Kay ang mga hindi tumuluo halin sa kay Adan, babanhaw siya sa katapusan nga adlaw. Ang hindi mga tumuluo, mga unbelievers na. So isa lang kabanhaw ang mga hindi tumuluo halin sa kay Adan hasta sa katapusan. Sa aton pang hindi tumuluo diri ang paghukom sa ila diri sa Great White Throne Judgment. Kaya ang pagkakwaon dira. Kariyo ni sa kanan, Matthew 25, 1. Matthew 25:31. Inigani sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang nga anghel, malingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tao nga sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Niya bahinon niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga kanainugikan sa mga kanding. Tama na. Kay kani siya nag-iskot ni siya sa mga hindi tumuluo nga mga kanang mga Hudyo. Kag sa mga hindi tumuluo nga mga hintil. So may duha ka bahin dira nga mga nga klase sang tawo. Kay sa mata sa Dios sa sini nga panahon sa tribulasyon duha ka klase. Halimbawa karon sa atong karong nga panahon, ang tao di karon tatlo ka klase. No. Sa mata sa Dios, hintil nga hindi tumuluo, Hudyo nga hindi tumuluo, kag mga Christians nga mga tumuluo. Pero pag rapture karon, wala na sang Christian sa tribulasyon. Wala na. Amo na nga ang mga Christian sa tribulasyon. Wala na Christian sa tribulasyon. Amo na nga hindi maapektuhan ang mga Christians sang ginatawag nga 666. Kay girapture naman kita. Kung ano man ang nagakitabo sa karong nga panahon, introduction lang na siya pero hindi pa na amo ang matuod. Introduction lang na siya pero hindi amo na ang matuod. Halimbawa karon, pwede nga ang Antichrist karon na anak na. Pero ang iyang mga activities niya, mga hilikoton niya, wala pa na sang wala pa ga epekto karon. Kay kung mag-epekto na siya nga sa diin nga makumpleto na ang spiritual body of Christ, wala na rapture na. Amo na nga walay ikahadlok ang mga Christians sa anuman kay gamhanan ang espiritu nga yara sa imo. Kay sa espiritu nga ari sa ibabaw sang kalibutan, wala na siya sang memehimo. Hindi gani siya ka makapahilway o kung maka-escape sang hukom sa Dios sa iya nga ihaboy sa lake of fire. Hindi gani siya kaikyas. Amo na nga walay makaagaw bisan ano sa aton sa kamot sang Dios. Wala. Amo na nga hilway kita diri sa tribulasyon nga ara ang 666. No? Hindi man na sila nga kalit lang nga matabo nga tribulasyon dayon kay ara dayon nga ang kwan o kun ara na ang Antichrist amo na. Hindi. Posibilidad nga yari na di karon sa aton nga panahon pero hindi pa siya aktibo. Kay ang stage karon daw na set na mo sa mga hitabo. Daw wala lang no kay may hitabo sa rapture. Normal lang daw wala lang. Pero rapture na. Kuhaon na ito siyang Ginoo. May partial na hitabo sa mga tribulation sawa at kamuan sawa at rapture. Pero hindi amo nang epekto niya pa. Okay. Hindi sa pa. rapture dra na gyud ang epekto. Nga pagkumpleto sang spiritual body of Christ, mag-rapture dayon na. Kag mo epekto dayon ang
ang mga hitabo sa tribulation. Nga daw normal lang, wala sang sign, matingala lang sila nga wala na kita diri. Hawa na. Kung subong nga magtotoo na di tanan, wala ni hawa na diri. So kumbaga pa, ilaw na ang balay. Kung may ara kada mga kagamitan, ila na sa mga unbelievers na, pwede na nila pangwaon. Bili na tanan. Hindi ka masayang kay rapture kaya mo nang imo yung kasiguraduhan, ha? Kay hindi man na rapture ang mga sapat, wala man na sila kalag. Pero dawla lang kay nga aman, kay sa sikan coming may mga sign. May mga hitabo nga katingalahan dira sa sikan coming. Pero wala na ta. Sa pagsikan coming ni Jesus Christ, wala ta di sa duta. Diri kita sa taas upod sa iya. Sa ginatawag nga triumphant entry. Kay may mga kung paano ang dalagan sa ginatawag nga second coming ni Jesus Christ. Uban upod kita da sa iya. No? Kag depende sa imong maturity nga sa pagkabot sa isa ka demon sa by rank, no. Lain na po na siya nga doktrina. Medyo layo pa pasto bahwa sa rapture layo nga balantos. Ikan sa rapture, tapos sa tribulation. Ang tribulation na muna ang paghinabutanan nga verte. Ay, oo. Layo na siya. Adto pa di sa kadayunon pa ng balao ni Moses. Amo niyo. Totally man gining 7 years nga tribulation, 7 ka tuig. Magbalik ning pamalaon ni Moses. Kay sa isa ka butang nga ang una nga 3 and 1/2 dire kay 7 man na. So ang una dire nga 3 and 1/2 may kalinong. Kay may ara sang kasugtanan diri sa Israel kag sa nasod nga iyang kalaban. May ara na sila peace treaty, malinong kay na dira. Pero human sa una nga tunga nga 3 and 1/2 dire ulahi nga 3 and 1/2 gubaon sang Antichrist ang iyang kasugtanan nga kalinong sa Israel. Dire na ang kuyaw ang lahutanay na sang 666. Dira nang kagubot. Kay sa isa ka butang nga kaning tribulation nga ang una is kalinong nga ginapakita ni Satanas nga kaya niya magdumala sa ibabaw, kaya niya magdumala diri sa kalibutan nga maghatag siya sang kalinong. Kumpara sa millennium. Kay sa millennium, si Jesus Christ ang maghari diri nga may ara gid sang kalinong. So ginakumpara ni siya sa tribulation nga sa una nga bahin may ara sang kalinong, pero hindi gid makaya ni Satanas magdumala sang kalibutan nga sa kalinong. Kay hinudom nato nga siya tatay sang kaputigan. Wala sang kamaturan sa iya. Amo na nga siya tatay sang kasamok. Bisan ano niya kabutang sang kalinong, gubaon niya na. Paghuman sa 3 and 1/2. So arang lahutanay dira. Kag ang sentro sini sang tribulation amo ang Israel. Ang ulahi nga kasugtanan sa Dios sa Daniel chapter 9 verse 24 kag sunod nga mga verses nga sa pakumpleto sang kasugtanan dira nga pila ka weeks. Eto na. Nga iyang kasugtanan sa Israel. Tanawon ta. So 70 weeks. Kag nahabilin isa ka semana nga ginatawag nga 7 years. Nga amo na nga nabilin ang isa ka semana tungod kay gin-reject nila si Jesus Christ as their king. Unang itabo. So wala ta di ka diagram sa aton nga recording. So may kalinong na diri.
Pero hindi siya matuod kay hindi makaya ni Satan sa 3 and 1 half sa tribulation. First 3 and 1 half. Amo na gubaon na niya kag ang lahutanay sang 666. So ang kabahin diri sa tribulation, luoy gid. No? So dira makita ang baptism of fire. Nga sa pagkilala nga sila para gid sa impyerno. Ning baptism of fire. So hindi ni siya wala ni siya sang kilabtanan ang baptism of fire sa bautiso sang balang espiritu sa Acts chapter 2. Wala. Kay do fireman to ang ang Holy Spirit nga nagtungtong sa ilang ulo. Hindi na siya amo ang baptism of fire. Ang baptism of fire diri may tabo sa katapusan sang tribulation nga sa diin nga ang mga unbelievers gikilala o identified with the fire of judgment. Amo na dira ang fire, no? Kag siyempre mapamatud-an na pinagi sa pinagi sa eksperyensya nga sa pagtulunan sang sa isa ka tumulo mo ng baptism of fire. So po ni mga verses. Halimbawa ning 2 Thessalonians 1 7 hasta 9. Hello. Second Thessalonians 1 7 hasta 9. Oy. Tug sa pangalayon kamong nagantos ingon man usab kami. Buhaton niya kini inigbalik sa Ginoong Hesus gikan sa langit kinuyogan sa iyang gamhanang mga anghel. Ngunit siya uban sa nagbilaab nga kalayo aron sa pag silot nga adtong wala mo ila sa Dios og nga adtong wala mo dawat sa mga balita may tungod sa atong Ginoong Hesus. Okay. Nagantos sila sa nile Oh, 9. sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag o ipahalayo sila gikan sa presensya sa Ginoo o sa iyang mahimayaong gahom. Okay. Mao ni siya ang nga sa ano to gahilablab nga kalayo. O gadilablab nga kalayo. Amo ni siyang hilaab nga kalayo. Amo na siya ginatawag pud nga baptism of fire nga asa nga ang mga unbelievers pangwao niya dire. Nga ipahalayo sila sa presensya sang Dios. Kag sa himaya sang iya nga gahom. Mao na nga ni kung kisa kung mag-define ka sang sang impyerno. Kung kisa makasiling ka da nga wala ang presensya sang Dios. Kay kung wala ang Dios pero siya is omnipresence. Kung wala ang Dios, masamok gid. Pero sa mga unbelievers, hindi sila silyado, wala silang impuyan sa belang espiritu, hindi sila silyado. Wala sang katawayan na sa ila. Wala. Kay sa tumuloo nga yara ang balaang espiritu, so pwede siya magpasakop sa balaang nga espiritu. Oportunidad lang na para sa matumulo mo. Kag magakinabuhi siya pinagi sa pagtulunan, sa doktrina, sa kamaturan sa pulong sa Dios. So dira ang iyang katawayan. So kung makita naton diri ang natawag nga baptism of fire sa mga hindi tumuluo nga mga Hudiyo. Pero kuan ni malawig, Revelation chapter 14 kag chapter 19. Kag diri man makita sa Ezekiel 20 34 kag 38. Magadiretso lang kita. Kag bisan man diri sa Isaiah 1:25 hasta sa 27. Now, ni bautiso ni siya para sa mga hindi tumuluo nga mga Hudiyo. Bisan pa kanit diri sa Malakay chapter 3 man. O diri daw ta Malakay chapter 3 verse 1 to 6, no. Malakyas. So, kay nga amo ni
Kay ang Old Testament, ang kalabanan dira, nasulat bahin na siya sa mga Hudiyo. Ang Old Testament. Halin sa kay Abram, nga nahimo siyang Abraham. Kag prior sina, before sina sa kay Abram, nga nahimong Abraham, na-address po na siya nga mga sinulat para sa mga hintil. Pero gamay lang. Halin sa kay Adan hasta sa kay Abram. Pero pagabot kay Abram, hangtod sa Malakay, bisan pa sa Matthew, Mark, Luke, kag Jan, para na tanan sa mga Hudiyo. Sa umuning Malakay 3:1 hasta sa 6. Iyan ni sa mga Hudiyo. Sige daw. Chris, una ko sa size. Mo nang Ginoo nga labing gamanan, kilala ko ang akong sinugo aron pud andam sa dalay nga akong agianan. Unya sa kalit mo adto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipangita. Ang sinugo nga inyong gipangandoy mo ani og magsangyaw sa akong kasabutan. Pankinsay mo lahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Sa uno lang? Sa Okay. Sa uno lang. na. So, ang point po na kondre nga, ang iyang mensahero, amo na isa kay Jan, nga nagauna sa Ginoo, nga sa paghawan, nga ukon sa pag-introduce, nga si Jesus ilang Mesiyas. Sige daw sa 2. Pankinsay mo lahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong inig padayon na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa putaw og sama sa isog nga sabon. Okay, sige daw sa 3. Moanhi siya sa paghukom sama sa pigputli sa plata. Kinuan niya ang mga pari sama sa pagputli sa plata o bulawan aron maghalad sila sa Ginoo og husto nga matang sa mga halad. Okay. So mao ni nga ginasiling nga ang tanan nga Israel maluwas pero atong Israel ang mga magtotoo. Kay nga aman kay kuhaon niya to ang mga Israelite nga hindi magtotoo. Nga wala ang gatuo nga si Jesus ilang Mesiyas. Nga ilang Kristo. So amo na kuhaon niya. So ang tanan nga Israel nga maluwas lang katong mga Israel nga nagtuo kay kuhaon niya ang mga hindi tumulo. Do sama gud sa kwan sa plata o kun sa gold nga kun imo na siyang i-purify kanang tinluan sa kalayo mawala tong mga higko. Ang mabilin ang matutuod gin nga gold nga amo ang mga magtotoo nga Israel. Sige daw sa 4. Unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem ngadto sa Ginoo makapahimot na kaniya sama sa kaniadto. Okay, 5. Ang Ginoo nga labing gamanan nag-ingon, "Muana ako kaninyo aron paghukom ug sa pagsaksi batok sa mga salamangtiro, batok sa mga mananakaw, batok sa mga bakakong saksi, batok sa mga agalon nga nanikas diha sa suhulan, batok sa nanintaha sa mga byuda sa mga ilo ug sa mga duong ug batok sa mga wala magtawod kana." Okay. Pero ginareserbar niya katong mga Israel nga magtotoo. Kay ini mga Israel ni mga salawayong kay ni tanawagod sa size. Ako mga Ginoo dili ako mausap. Usa ka mo mga kaliwat nako, wala pa dayon mapuo. Wala pa Oo, mapuo. maubos. Ay, wala maubos. Amo na si Buano po. Kuya, wala pa mapuo. Ano nga po? POO? Piyo. Mapuo. POO. Now, kay naputo, napurdoy. Naurot. Okay. Now, puo. Wala pa mapuo. Dira sa ilong ko. Mapapas. Kanang mawala. No. Kay nga aman, kay bisan pa hindi sila tumulo magtuto. Para sa karon mga Israelites karon, ini sila tungod kay mga Israelites ni sila nga wala nagatuo kay Jesus Christ. Kung mapatay na sila nga hindi magtuto, pa impyerno na mo.
Pero bisan pa ara ang proteksyon sa Dios sa ila. Hindi tungod sa ila. Ara ang proteksyon sa Dios sa ila tungod sa promesa sa Dios kay Abraham. Nga sa pagpamatuod nga siya nga Dios, Dios gid nga ang iyang promesa ginatipigan niya gid amo nang ang Israel nga bisan pa hasta karon nga hindi sila magtotoo nga kumapatay sila pa impyerno. Sa gyapon nagkapadayon nga hindi ang Israel maubos kay ang Dios tungod kay ang promesa niya magapabilin ang rasa sang Israel. Sa aton pa bisan pa mahurot ang tanan nga rasa sa bug-os nga kalibutan, ang rasa sang Israel magapabiling gid. Mahurot lang ang tanan, pero ang Israelites hindi gina sila mahurot, may ara gid sang may mabilin. Amo na diri sa size nga wala hindi gid sila mapuo. Hindi sila mapapas. No? Kay ang Dios wala nagabalin mo tungod sa iyang probisa. Walay pagbalin. Pero kuhaon sa Dios sa baptism of fire katong mga Hudiyo nga hindi magtotoo. So may mabiling gyapon nga mga Hudiyo nga magtotoo. Wala ta kabalo kung pila ka mga Hudiyo diri nga mga magtotoo nga magsulod sa Millennium. Kag tanan na sila paggasudlan sang balaan nga espiritu. Kalayo sa gambal sang Dios kay Isayas nga si Isayas. Kulang Ginoo nabilin. Oh, Sila Ginoo ara pa po nga mga sa kay Elijah, ara po mga 7,000. abi niya siya na lang isa bilin. Isipan 7,000. Kag hindi pwede nga mahurot tanan. May ara gid sang mabilin sa pagpamatuod nga ang Dios nga wala siya wala siya nagabalhin sa iyang promesa sa Israel. Kay kung mauhurot ang Dios nga subong nga ang promesa niya hindi gid maubos ang Israel, hindi na siya Dios. So ang Dios gid Dios. Amo na nga magatuon kita sa nga kun ano ang Dios sa ginatawag nga Trinity sa iya nga kinaiya. Importante kayo ng ang imong ginatuuhan nga nagahupot sang nagahatag sa imo sang assurance kag confidence o kung kasiguraduhan hangtod sa eternidad. Amo na. Importante lang pero kay sa ating pagtuo kay Kristo ang promesa na bisan otra sa atong natuan nga ang langit nun nga ginalian amo ang aton katunan. Oh, amo na atong ginahuptan lang mo. Bisan makinaano kay iding tanan di sa ibabaw sa kalibutan, temporaryo lang ni. Ang eternidad amo nang importante. Kay kung maghupot ka sa iya sang kalibutan nga sila nga kun ano man dira nga abi nimo ara na dira imong kalipay, madula na. Mawala na. Tapos sa eternidad amo tong wala ka nagahandom nga ina sa eternidad na mo. Hangtod sa hangtod da siya. Kag amo nang butang nga hindi madula. Amo na sila nga magtigom ka sang manggad sa langit. Paano? No, ang atong studyhan diri nga sila nga dispensationalist ka, ang paano? Dahaw, ang mechanics. Amo nang atong ginatun-an diri. Hindi kun paano. Paano ka magtigom sa manggad sa langit? Paano ka magtubo sa imong pagkakristoanon? O para sa nani, sila nga pangabudlay. Budlay yan gid siya eh. Kay bisan anong mga sitwasyon nga naghatag sa imo sang kahapsayan, dapat kargado ka sa pagkilala sa imo nga Dios sa mga pagtulunan kung nga nahimo kang Kristohanon, pagtulunan sa pagka Kristohanon. Amo na may ara ka sang ginatawag nga confidence, kumpiyansa ka, kasiguraduhan, assurance sa atong Christian life. Sa una ang lahin tungod sa kulang sa balo ang pagbudlay amo ang importante sa pagkilala. Pero wasing pulos ang pagbudlay kay ang naghatag siyang kapaluwasan Dios. Kag tapos ang pangabudlay to tawhanon to klase nga pangabudlay. Nga abi mo sa imo nga pamagi nakapangabudlay ka na sa pagpangalagad sa Dios kay ginabalhas ka, ginakapoy ka, hindi amo na. Amo na nga sa pagtuon sa Christian life, kung hindi kita nagakinabuhi sa pagpasakop sa balaan nga espiritu, natawag nga walk in the spirit, no? Hindi
walk by the Holy Spirit, kundi in the Spirit, ikaw gid mismo ngayara ka sa pagpasakop sa balang nga espiritu. But singanon, wala ka nagahimo sang pagpakasala. Nga ginaaplikar nimo ang pagtulunan, nga pagtulunan ginatawag nato nga Bible doctrine nga si Jesus Christ mahimaya sa imong kinabuhi. So ginabase gini siya sa pagtulunan. Pagtulunan, pirmi gid, pagtulunan gid natawag naton Bible doctrine, pagtulunan gid. Wala sa iban nga pamaagi nga kita magtubo. Pagtulunan gid amo ginang pagtubo. Dapas bala sa aton una nga sang bata ka pa, bata gid imong una mo. Karon kay malam ron ka, imo nga panguna-una pang malam ron. Ibalik mo to imong pagkabata. Pero yung pastor sa mga bata, ang bata nagatinguha gid nga mag-anto sa eskwelahan para makahibalo. Pero may mga bata nagaanto sa eskwelahan, balo lang pala kag pagbalik wa sing nabalan. Kaya nga wa sing gitinguha sa pag-intindi sa tawag nga pag-eskwela. Te, karon anong tawag? Do bata-bata ka isip lang gihapon. Daw wa ikaw ga ano ni, wala ga tubo imo buot. Ang iban pon nga malam, amo na. Pero ang iban nga bata, na kuyaw no do malam ron imo isip ba? Kay kamaan ka na maghimo sang amo di amo to. Pero tigulang na imo panguna-una ba? Tugo siya sa maestra nga kung siguro siya magsulat, makasulat. Tugo siguro siya magbasa, makabasa. Pagtuon na siya sa iya nga trainer. Nga nagatubo iyang una-una kag naghamtong iyang paggawi. Kay ang edad niya 5 anyos pa lang pero ang iyang gawi pang 15 anyos na. Mature na siya. Amo nang butsing ganon. So pinagigit sa doktrina. So amo gali ning gikunta gaina no nga ang ungodliness pagakwaon sa halin sa mga Israelites sa kay Jacob. Remember nga si Jacob ang iyang pangalan ginhatag ang pangalan nga gihatag siya sa Dios is Israel. Diri naghalin ang Israel. Amo na nga ang tanan nga yara sa rasa sa Israel dapat magalinggit sa kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob. Sa tatlo sina nga linya magluwas sina dira hindi sa Israel. Kung naghalin siya sa kay Esau, hindi sa Israel. Kung naghalin siya sa kay Ismael, dili sa Israel. Kung naghalin siya sa ikaduwa nga asawa ni Abraham sa kay Ketura, hindi sa Israel. Dapat tidak gid siya nagsubay sa kay Abraham, Isaac, kay Jacob. Amo na ang 12 ka tribo ng mga bata ni Jacob. Okay. Sa Syria, pastor Karakel. Hindi na bata si Kwan. Sa kay Isaac. Sa asawa niya Jacob na si Raquel. Basta dira sa 12 gid niya kabata. Kay wala ko kasubay sang iban nga asawa ni Jacob. Duha sa iya asawa sa iya mautod na anak ni Laban. Kaya itiyo man ni Jacob si Laban. Amo to kay padalayan to ang padala sa nanay niya sa Laban para nga maluwas siya sa dumot ni Esau. Si karon dito siya sa kay Laban nga tiyo ya. Nakita niya si Raquel si Ria nga ano niya, yung pangabudliya niya, yung kung sa aton pang ilang gawin. Sirbihan na yung termino iban. Ano gan? Hindi. Kanang mga sawa ka ba? Sawa ka ito. Ano nga na? Anong karaan ko sa unang mga ginay mo? Mama. Hindi. Ang termino sa lang. Ari kay Mader, ano ganina? Pangabudlayan mo na yung lang pangasaon. Na magsakob ka sa tubig. Nan mamisa kahoy. Ano na? Mamalayi god na. Ba mga Ilonggo lagi. Nadula. Nang karaan kun nga mga ginahimo. Nga mga budlay. Wala ka na nga budlay nan pag asawa mo kay Susaw. Siya lord. Siya lord. Ang tawag sina. Mas kayo lola, dorla na yun, nga sila pisin, nilatak sila pisin. Pagtrabaho ka mo na Bago pangasawon. Hindi man. Hindi, may pamulong na. May termino na sa Ilonggo. Na-press ko, sabi siya sa mga nitibo. Meron yan. Di ba, Chef? Anong silbihan na
Hindi, simple kayo na nga pamulong. Ay ga, Oo. So, nangabudlay si Isaac. Si Jacob. si Jacob Nangabud. sa kay Laban ay Pero ang iyang asawa, si Ria kag Ria. Oo. tapos ang 12 ka tribo, 12 niya ka anak halin sa kay Ria. Ria kag Okay. Dira gid siya na subay. Ang 12 ka tribo. Kaya ang Israel dira gid sa 12 ka tribo mo. Napulo sa norte, pero ang bata ni Joseph amo ang duha. Kag duha ka tribo ara sa south. No, si Judah kag si Benjamin. Kag ang nabiling karon nga tribo amo na si Benjamin kag si Judah. Ang nabiling nga tribo. Kaya ang sa norte, bungkag na sila. Kag amo nang Samaria da nabilin lang pero tagol na nagkasinamok na sila. kay utod man ni di utod man ni si Benjamin kay manggulang sa isa ka nanay lang si Jose ang magulang tapos si Benjamin ang agot Pero kay si Joseph napatay man napatay bago gibahin ang lupa muna kasi sa Kanaan. si Efraim nga bata ya Oo. ang nakapanugli Si Ephraim kag si Manasseh. si Manasseh Oh. Instead nga si Joseph nga isa lang ang duha niya ka bata mo naka panubli. Oh. Kag siyempre ang mga Levites si Aaron wala sila lupa. Kay templo ang giilang giatiman bilang pari. Pari sang mga Levites. Pari nga Levites nga pari sang Israel. Templo anda. tub sa iya kaliwatan Nasa iyang kaliwatan. Oh. So amo nang dalagan sang 12 ka tribo sang Israel. Nabisan pa kabahin si Aaron pero wala siya sang lupa. Oh. So dito na po mag-contribute sa templo ang mga 12 ka tribo sang Israel, 12 ka banay. Mag-contribute sila dito sa ilang mga bahin sa templo. sa kay Levi So sa tribo sang Levite nga sa rasa ni Aaron. So siyempre si Aaron may mga anak na siya. Pero pare ha. May mga anak na sila. kaliwat sa mga paringo Kag bisan sa ilang nga pagpangasawa may mga kwan po na sila, may mga palisiya or mga pamaagi no? Sa ilang pagpangasawa nga isa sinadra nga dapat mangasawa sila katong virgin din. Pero pag hindi virgin disqualified sila no? Ang ila kay sinotong propeta nga gitagaan sa Dios nga ipangasawa niya pero di kwan kanang kwanto siya nga babae kanang kumbaga pa daw sa beer house ba. Pero may tinutuyo ang Diyos. Prostitute. Hindi, luwas sina. May propeta nga ginminyo. Tapos may bata siya. Tapos ang pangalan sa bata, may kilabtanan gyapon sa, kumbaga pa, sa ministry niya. Tanan na is by purpose. Hindi siya pataka. Kaya remember nga, ang Diyos is the God of order. Hapsay ginatanan. So, hindi sa tao nga pamagi, kundi sa Diyos nga pamagi nga ginatanaw. Kung anong mga hitabo nga sa kasaysayan sa mga tumulo. So, ang sunod naton nga tun-an amo ang baptism sa tubig. So nagtuon kita sang 5 ka baptism, mao ning baptism of fire ang ulahi. Kani siya dire. Nga hindi sa tubig. Sa aton pa kung anong matun-an naton sa sunod. So ari po dire ang baptism of fire may mga teksto po kong nga giging kuha. Sa bagay ari man ni naagihan naton Luke 3:6, Matthew 3:11 to 12 na da. Si Thessalonians so nabasa naton ni kag Matthew 25:31 kag 33 baptism of fire nga hindi sa tubig. So 5 ka klase nga baptism nga hindi sa tubig kag karon magatuon kita sang 4 naman ka klaseng nga ginatawag nga baptiso nga sa tubig. So mag-iskot na lang kita sini sa sunod. Okay? 3:24 pa. So magato kanina lang. Baptism ni Jan sa tubig. 4 ka klase nga baptiso ni Juan. Nga 4 ka klase nga baptiso nga sa tubig. Isa sini amo ang baptiso ni Juan. Common kay ni siya. Baptism ni Juan. Sa tubig na niya. Baptism of John. Pasensya lang sa writing. Kaya pag-skill ako, tamagi ko magsulat. Baptism of John. Si John, ang iyang baptism is for repentance, pag ginulsol.
So, pag inulsol, pagsisisi, anong itong isa? O, pagbibintang, o, pagsisisi o pagpibintang. No. Kaya ang pagsisisi, may nasa, ang connotation niya nasa mind, pero ang pagbibintang sa emosyon. Kung sa atong pasilonggo, pagbasol, emosyon, ang paginulsol sa una-una. No. Pagbalin sa una-una. Okay. So, there is Matthew 3:6. So, ang bautiso ni John, diri makita sa Jordan River, sa tubig. Ang bleaching, sa kay John, sa tubig. Sa is 3:6, oh, 3:6. isugin nila ang ilang sala o gibunyagan sila. Niya sila dito sa suba sa Jordan. Okay. So, amo na. Kaya lang ang pulong dre is bunyagan. Pero sa kay Susa, ang kwandra, bautiso. O, bautisoan. Kay dapat may ara gina sang pag-intindi sa paghangop. Sa ginatawag nga bautisoan kag kinbunyagan. So kay may connotation na siya nga kung bunyagan gani daw wisik-wisik lang. Oh. So, amo na klase nga version. Amo nang malisod sa Bible naton kay damo sa klase nga version, damo sa version may King James. May ara gani ko nang kwan karon na bala nga may ara naman sang kwan. Queen James. May Bible na po karon ko nga bago ba Queen James. Kay may King James, may Queen na po. Amo nang kwan, amo nang malisod. Amo nang particular kita sa pagtukib sang klase sang Bible. Kay ang kuyaw sinadra kung hindi kita particular sa pamulong nga sa paggamit sang Bible nga subong nga hinumdum mo naton nga ang Bible damo kita klase sang version. May King James, NIV, New American Standard Bible, may Young's Living Bible, ano pagid, Geneva Bible, Great Bible, Good News for Modern Man, hala. Damo na lang, Young's Literal Translation, YLT. Tapos, ang ilang mga pamulong, dili mag-coincide. Para sa karon, ano na, ang pulong sang Dios. So karon may ara na po nagpaybalong may Queen James version. Amo na nga ginatawag na siya nga comparative study nga kung mahimo i-compare naton tanan nga mga pamulong sang Dios. Kag ang pinaka-final sina balik ka sa iyang original language. Kag ang pamulong dito nimo i-search sa lexicon kung ano ang meaning kana sang sina nga pamulong. Kag sa mga grammar niya. Ayos lang, no? Sa iyang original language, sinatawag nga etymology. Tapos sa iyang grammatical nga kwan, nga mga pag-usisa, mga syntax, ana. Ayos lang. Okay. So, ang baptism ni John Dre, amo ni siya sa tubig. Ginabautisuan sila sa Jordan River. Jordan River. Kag normal ni sa ilang ritual nga ginabautisuan sila sa Jordan River. Pero luwas sina ang baptism ni John wala sila gina-indwelt o kon ginapuy-an sa balaang nga espiritu. So nagatanaw kita di sa mga historical background. Historical background. Ginatawag na siya nga kanang categorical study. Isagogical nga pag-study. Ang iyang historical background. Kasi karon sa Acts chapter 19 verse 2. Dawat na kamo sa Espiritu Santo sa diyang nito kamo. Sila mitubag wala gani kami makahibalo kon aduna ba Espiritu Santo. Tanong ta ring background. Acts chapter 19. So namangkot siya sa verse 3. Kaya wala sila kadawat sang balaan nga espiritu. Sige da verse 3.
Si Pablo nangutana na kanila. Unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan, mitubag sila. Mitubag sila sa 4 basta? So trito. Sukli. So kwan. Ang ilang nga nadawat nga bunyag o kon bautiso. Pero ang bautiso diri gid na hindi nga bunyag nga sa ano man nga paghangop nga wisik-wisik man o kon pouring o kon sprinkling nga bunyag, no, hindi. Bautiso gini siya nga tumoy. Kay ini sila dagko na mo. Di ano kuno bautiso daw ni Juan. Pero wala sila kadawat sang balaan nga espiritu. Kay kaning Acts chapter 19. Kumpara nimo sa Acts chapter 2, ang tanan nga tumuluo sa Acts chapter 2, nakadawat sila sa balang espiritu sa Acts chapter 2. Sila ni Pedro kag ang iban. Siguro ato lang atong kay Jesus Christ nga bahin lang ang mga disciples. Nakadawat sila kag wala kamaan sila sa mga disciples nga sa kaywan nga gibautiso. Ambot kung pila ni sila kabilog. Wala sila kadawat. So hindi tanan nga nabautisuan sa Acts chapter 2 nakadawat sang balaan nga espiritu. Nga isa sina ang nakabaptiso kay Juan, wala sila nakadawat sang balaan nga espiritu. Kaya ano ang bautiso ni Juan? Sa 4? Sige daw, sa 4. Si Pablo ningon, ang bunyag ni Juan alang lamang nitong naginulsol. Ug iyang gitudloan ang katawan sa Israel nga kinahanglan motuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga ama o si Jesus. Nga magtuo sila kay Jesus. Nga siya ila nga Kristo. Amo na importante dra sa matawag sa nga messianic believer. So sa paginulsol ang bautiso ni Juan. So amo to gibautisoan sila ni Pablo. Pag si Pablo wala gina siya sa iyang ministry, wala siya naga-concentrate sa bautiso. Wala. Pero ang iyang ginatudloan nakadawat sang pagpuyo sang balaan nga espiritu. Kay si Pablo kuan sa mo Gentile apostle siya. Pero katong nabautisoan ni Juan, amo ni sa 19:2, wala nakadawat sang balaan nga espiritu. Pero amo ni karon ay nga kung ikaw nagtuo kay Jesus Christ nga siya Dios kag nagbayad sang aton mga sala, tanan naton mga sala, idbayran niya dito sa cross. Kag namatay siya sa unod, kag nabanaw sa ikatatlo nga adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Nagpuyo sa imo ang balaan nga espiritu, kag silyado ka sang balaan nga espiritu, bisan wala ka pa na bautisoan. Kay ikaw Christian, kay diri sa kaywan hindi ni sila mga Christian, mga messianic believer ni sila. So tan-aw na po nimo ang kasaysayan sang tao o kung ginatawag nga dispensation, kung ano ang dalagan sang bautiso kag ang pagpuyo sang balaan nga espiritu. Sa aton pa ang katanan karon nga tawo nga na nagatuo kay Jesus Christ, nahimo nga Christian kag silyado sang balaan nga espiritu. Period. Nagipuy-an sang balaan nga espiritu. Period. Amo nang mga tumuluo karon. Kay katong nabautisoan kay Juan, hindi to sila mga Christians. Kay ang una nga membro sang spiritual body of Christ o kon sa mga pagkakristohanon, ang una nga membro si Pablo. So dra kay Pablo ang pagkakristohanon. Okay? So amo nang komplikado diri. Amo to nga sa Acts chapter 9, isa po ka clarification. Sa Acts chapter 9 verse 2, nga si Pablo hindi pa siya tumuluon ni Jesus Christ.
Pero diri ni siya sa Acts chapter 9 nagtuo. Pero ining Acts chapter 9 verse 2, hindi pa siya tumuluo, hapit-hapit na lang, pila na lang ka bersikulo kang magtumulo siya. Anong ginapamatay ni Pablo? Acts chapter 9 verse 2. Nagahutik ka nga. Anong ginapamatay ni Pablo? Sa Acts chapter 9 verse 2. Kag nagapangamuyo sa mga sulat nga magahatag sa iya sang awtoridad kag magapakilala sa iya sa mga simbahan sa mga Hudiyo sa Damascus. Tuyo niya nga pangdakpon ang kagdalhon pabalik sa Jerusalem ang iya makita didto nga mga sumunod ni Kristo, lalaki o kun babayi man. Ay, mga sumulunod ni Kristo? Kuya, mga sumulunod ni Kristo. Kaya pamangkot dira, ano ang tawag sa mga sumulunod ni Kristo? Be kay susa po daw doara na dre. 9:2 buhat. Kag nangayo sa iya sing mga sulat nga sa mga sinagoga sa Damasco agod nga kon may nakita siya sang mga iya sang dalan mga lalaki o kon mga babaye madala niya sila nga nagagapos sa Jerusalem. O nga makita niya nga iya sang dalan, dako nga di na. Oo. Okay. Hindi siya gamay nga di nga dalan nga alagyan. Butsi nga nun sining dalan, mga messianic believer nga mga magtotoo nga si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So amo na siya nga sa imo Ros dako pon nga way. Okay. Mga the way. Pero dako nga way nga W. Dako. Kay ina sila mga magtotoo nga kung sa iban nga pamulong ginatawag na sila nga mga messianic believer. Nagatuo sila nga si Jesus among ilang Mesiyas. So kung tanaw na po nimo ni siya sa kung paano ni siya ma-portray o kung madagway, ini sila nabautisoan ni sila ni Juan. Ni John the Baptizer. Or mga disciples ni Jesus Christ. Pero hindi sa pagka-Kristyanismo. Si Pablo dire, nga hindi ba siya tumuloon ni Jesus Christ, hindi mga Christian ang iyang mga gina-persecute. Hindi. Kundi mga the way. Katong mga dalan. Membro sang dalan. So, hindi Christian. Kay si Pablo ang una nga membro sang pagka-Kristohanon. Amo na isa ka clarification dire. Acts chapter 2 at chapter 9 verse 2. So, the way. Hindi sila Christians. Kay babae man o kung lalaki, pangdakop yan mo. Ang isa po gani is yung background, kuyaw ni kay gina-persecute yan masakit. Kay amo ni si Pablo o kung si Saul, nga hindi pa siya si Pablo, amo ni siya ka konserbatibo. Kay gauna-una man siya nga siya estudyante ni Gamaliel, siya Pariseo. Abi niya iyang ginasunod nga pamalaod nga sa mosaiklo kasuguan ni Moses matuod na nga nagapangalagad gid sa Dios. Amo na iyang una-una. Hindi bala matuod na kay ina siya kasuguan ni Moses. Amo nang ginagatuan kita dispensational kun ngano nga si Jesus Christ nagpakatawo nga kun sa bagay ara naman ang kasuguan ni Moses. Ano pa nga ang ikaduwa nga persona sa pagka-Dios? No, kay siyempre trinitarian ta. Ang second person of the Godhead, ang ikaduwa nga persona sa pagka-Dios, kano nagpakatawo pa? Kung ang kaluwasan pinaagi sa kasuguan ni Moses. Gatuan kita dispensational sa timeline, no? Sa kapanahunan kag ginatawag nga mga hitabo. So man ang ginapanglagas ni Pablo bisan Pariseo siya. Teachers of the law siya. Ginapamatay niya katong nagtuo kay Jesus Christ. Mga tinawo, mga sumulunod ni Jesus Christ. Kasi Pablo hindi pa man siya ni magtotoo. Pero pagkadto niya sa Damascus, sugata po niya si Jesus Christ.
Pero si Jesus nga resurrected, no? Tingog lang. Kaya hindi pa to amo yung second coming. Tingog lang. Oh. Amo na ang clarification dira. Kay kung second coming to, dapat ang iyang tiil magtupa gid sa duta sa Mount of Olive. Kay bisan nga gitudloan niya si Pablo, nga pag-convert kay Pablo, gitudloan niya sa Saudi Arabia, sa kuiba, 3 years. Tingog lang gihapon, hindi to gihapon siya second coming. Kay ang tinuod niya nga second coming nga literal gid ang iyang tiil magatupa sa Mount of Olive kag matunga na ang Mount of Olive. Amo nang matutuod niya nga second coming. Sa karon damo sa nagasiling nga sinugo sila sa Dios o kon sa siling ni Jesus Christ magsiling nga ari na si Kristo. Pero sa tribulation na wala na ta. Amo na ang wala sang eksakto nga pagtulunan, wala sang eksakto nga pagtuluhan. Ati malinlagid malinlagid. Sige, amo na karon nga aton nga pagtuon, magapadayon lang kita sa baptism ni Jesus Christ sa sunod. So mag-pray ta sa tapos magapadayon kung ano man sa kusunanan. Sige, mag-pray ta, pasalamat ta sa imo blan Amay. Salamat kay sa mahigayong ginatag nimo sa amon, kung ano ang angay namon nga huptan, ano angay namon nga tuuhan nga da sa kamatuoran nga makatag sangkap sa yan. The truth shall set us free. Kag ini siya magapabiling gid tugtog sa eternity, sa eternidad, tugtog sa walay katapusan. Ari salamat kit sa teaching ministry as a divine teacher nga sa pagpamatuod, nga confirmation Ginoo sa mga kamatuoran, nga subong sa pag-enlighten sa amon. Bisan Ginoo sa paghatag man sa amon sang kaalam Ginoo, spiritual nga kaalam nga sa mga paghangop sa imong mga pagtulunan, mga sa imo lang nga grasya, nga sa imo ginapasalamatan at tanan bisan being dependent ra sa imo kag sa presensya sa matag isa sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay.